Naanyayahan po ang bawat isa na tayo po'y tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Roma. Nasa kabanata 8 pa din po tayo, chapter 8. At binasa po natin kanina yung verse 4 hanggang 13, talata 4 hanggang 13. Ngayon po ay basahin na lamang po natin yung pong talata 4 hanggang 5. Verse 4 and verse 5 ng Romans 8. Basahin ko po. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Salamat po, aming Panginoon na nasa langit, mabuting Ama, dahil patuloy, O Diyos, na kami ay nakatatayo sa iyong harapan at may pribileyo, Panginoon, na manambahan at dakilain po ang iyong dakilang pangalan. Bahagi po ng aming pananambahan ay ang pangangaral po ng iyong mga salita na nangangailangan po ng patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sa aming pong kalagitnaan, ng sa aming pong pakikinig at sa aking pong pangangaral ay magkaroon po kami ng malinaw na pagkaunawa at gayon din, Panginoon, ng damdamin at kakayanan na kami po ay makatalima sa mga bagay, Panginoon, na nais mong alisin mo sa aming buhay at mga bagay, Panginoon, na nais mo na gawin po namin sa aming buhay. Alam po namin, O Diyos, na ang pagpapala ng iyong salita sa umagang ito ay magdudulot sa amin ng patuloy na kalakasan, paglago po sa pananampalataya, at higit, Panginoon, ay pagbunga sa aming buhay paglilingkod sa iyo, na kung saan ang aming layunin ay mabigyan ka po ng papuri at pagdakila. Ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng pangangaral ng iyong salita sa aming buhay at sa iyong iglesia. Kaya sa iyo po namin binibigay ang papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati, aming Ama. Ang lahat po ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Tayo po ay nasa pang-20th, pang-20 na sermon mula po sa aklat ng Roma. At in the past, review lamang po kaunti, sa chapter 7 ng Romans ay nakita po natin yung karanasan ni Pablo, na karanasan ng bawat Kristiyano, na kung saan po ay patuloy na pagkakaroon po ng pagdadalamhati sa ating buhay, dulot po ng mga kasalanang patuloy po nating nagagawa laban sa Diyos. Nakita natin yung 4 na laments niya, 4 po na pagtangis, na ang realidad po ay tayo ay mga bago na. No? Wala na po yung dating tayo. Yung pong makasalanan po na tayo ay wala na at patay na ito at tayo muling nagbangon kasama po ni Kristo. Ngunit ang ating kalalagayan ngayon ay hindi pa din po tayo perpekto na makasusunod po sa mga pamantayan ng Diyos. At yun po yung nagdudulot sa atin ng tinatawag na pighati, no, sa buhay po ng Kristiyano. Pero at the same time, although we are sorrowful because of the sin that we continue to commit against God, because we are still in the sinful flesh, kakibat naman po noon ay yung pong tinatawag na kagalakan kapag tayo po ay nakasusunod sa ating pong Panginoon at sa Kanya pong mga pinag-uutos sa atin. Meron pong dulot na kagalakan yan sa ating puso dahil yun na po yung binagong tayo. Hindi na po natin natatagpuan ng kagalakan sa mga makasalanang pamumuhay o mga makasalanang gawain, kundi ang kagalakan po natin ay nararanasan sa ating pong patuloy na pagsunod sa ating Diyos at ito'y nagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Kaya nga, kung may tinatawag po na pagtangis because tayo po minsan ay we live by the flesh, sa ating pong pamumuhay ng ayon sa laman ay
pighati ang dulot po nito. Sa kabilang banda naman po ay nag-umpisa tayo ng ating sermon, ng tinatawag na Life in the Spirit. Yung pamumuhay po ng ayon sa Espiritu. And Romans chapter 8, verses 1 hanggang sa katapusan po nito, in verse 27, nakita natin yung mga pagpapala ng pamumuhay ng ayon sa Espiritu. Kung pighati po ang dulot ng ating pamumuhay ng ayon sa laman, pag tayo nagkakasala, pighati ang dulot nito sa atin. Meron naman pong 4 na pagpapala, starting verse 1 to 27 sa Romans chapter 8. Pinag-usapan po natin ito, no? Yung blessings of living in the Spirit. 4 yon. Napaumpisa natin last week yung tinatawag na justification, yung pag-aring ganap sa atin, o yung pag-aring pagpapawalang sala po sa atin. Last week, na-discuss po natin yon. Kasunod po ngayon ay yung sanctification o yung patuloy na pagpapabanal sa atin. Isang proseso po ito. Ikatlo po na ating pag-uusapan sa mga susunod na linggo ay ang adoption o yung pag-ari bilang isang anak. At yung pangwakas po is glorification. No? Yung pong pagbibigay po sa atin ng ganap na luwalhati, pagbalik ng Panginoong Jesucristo. And for the sake of atin pong lubusang makita ang 4 na pagpapalang ito, ay hindi natin siya pre-preach sa sa isang sermon, kundi atin pa rin po siyang isiniris sa 4 na serye po. Yung pagiging life in the Spirit, ang atin pong didiscuss ngayon o ipapangaral is life in the Spirit is a sanctified life. Ang buhay po ng ayon sa Espiritu ay isang pinababanal na buhay. Na po. Ito yung pangalawang blessing of living according to the Spirit or life by the Spirit. Alam niyo po, noong isang linggo, nakita natin ano yung justification. Naalala niyo po kung ano yun? Yung tinanggal na yung condemnation sa'yo, wala nang hatol sa'yo. Pangalawa, magkasala man po tayo, wala na tayo under sa law of sin and death. No? It will not cancel our salvation dahil perfectly si Christ ang nag-fulfill nito para sa atin, nanampalataya lamang po tayo. And finally, ano po yung huli? Naalala po ninyo? Sa mga nagte-take note. Hindi ko po marinig. Ano po ate? Hour? Ayun. Apo. Narinig ko tender care eh. Sabon po yun eh. Ended our toil. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi na natin kailangang pagsumikapan pa ang kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil yun ay natapos na ni Kristo, dapat mo na lamang panampalatayanan. That is what it means to be justified. If we live by the Spirit, nakaranasan natin yung pagpapala ng justification. Pero after God has justified us, He's not yet finished. Hindi pa siya tapos sa atin. Pagkatapos po na tayo na-justify wherein He declared us as righteous at tinanggal niya po yung eternal punishment sa atin, hindi pa siya tapos. Those whom God have justified, He would also sanctify. Kung sino man na inaring ganap ng Panginoon, ay Kanya ding pababanalin. Hindi pwede na sabihin mo ikaw ay matuwid na sa harap ng Diyos, ngunit walang nabago sa iyong pamumuhay. Sanctification ay proseso po ito, no? Na kung saan dalawang bagay po. May tinatawag po na positional sanctification and yung tinatawag po na practical sanctification. Ano po yung positional? Sa harap ng Diyos ngayon, ang tingin sa'yo ay banal ka na. Hindi dahil sa iyong ginagawa o ginawa o gagawin pa lang, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Holy ka na. Sanctified ka na sa harap ng Diyos. Ngunit hindi po doon natatapos yun. May tinatawag na practical sanctification o practical holiness na kung saan ang banal na spirito, matapos na ikaw ay inaring matuwid dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, matuwid ka na sa harap ng ating Ama na nasa langit, ikaw ngayon ay bibigyan ng spirito ng kakayanan na patuloy na mamuhay ng banal na pamumuhay upang ikaw ay maging practical na banal sa harap ng Diyos. Yung po yung tinatawag na sanctification.
Inari ka ng banal, ngunit ang Espiritu po ay tutulungan ka na mamuhay ng banal na pamumuhay. This is the definition of sanctification. Yan po yung ibig sabihin niyan. Ang pagpapabanal, inari kang banal at patuloy na pinababanal sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingnan po natin ang ilang katotohanan patungkol po sa sanctification na ito o yung pong proseso ng pagpapabanal sa ating buhay. May tatlong katotohanan po tayong makikita sa mga talatang ating nabasa. Basahin po natin yung verse 4. Ano pong sabi ng verse 4? Ito ay karugtong ng verse 3. Ano po? In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Ano pong kasunod? Who walk. Lumalakad. Not according to the flesh, but according to the Spirit. Kung ikakabit natin ang verse 3 at verse 4, makikita natin yung katotohanan na ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa atin upang siya ang gumanap ng katuwiran para sa atin sa pamamagitan ng perpektong pagsunod niya sa kautusan na kung saan yan ang hinihingi sa atin ng Diyos upang makapasok sa buhay na walang hanggan. No? Si Kristo ang gumanap ng moral na kautusan ng Diyos para sa atin. Upang pag pinanampalatayanan mo siya, meron ka ng katuwiran ngayon na mula sa Kanya at makakasama mo na ang ating Ama na nasa langit dun sa buhay na walang hanggan. Pag pinagsama mo yung verse 2 and verse 4, yun po yung pinatutungkulan yan. Ngunit hindi po natatapos yun dun. Sa kalahati po ng verse 4, pinatutungkulan ni Pablo na si Kristo ay kanyang ginanap, yung tinatawag na hinihingi sa atin na perpektong pagsunod sa kautusan upang tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang kanyang pinatutungkulan sa kalahati ng verse 4 ay ang katotohanan na gaganapin din ng Diyos ang mga kautusan na iyan sa iyong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu matapos na ikaw ay tubusin ni Kristo. Pansinin niyo po, yung language si Paul dito. Paul used the word walk. Lalakad na po tayo. Patapos na ikaw ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, matapos ikaw ay tubusin ni Kristo, ikaw ngayon ay lalakad. Ikaw at ako ngayon na nananampalataya kay Kristo ay lalakad. We will walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Ang ating buhay Kristiyano po ay lagi po yung binibigyan ng picture o yung pong paglalarawan ng isang paglalakbay. At ang paglalakbay pong ito ay pinapakita na tayo naglalakad, sumusunod kay Kristo. We are following Christ. Pagkatapos tayo magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, ay susunod na po tayo sa Kanya. Therefore, ang sinasabi ni Paul po dito, tapos mo mga nampalataya kay Kristo at ikay naligtas, susunod ka sa Kanya, hindi sa iyong sariling kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang isang tunay na naligtas kay Kristo ay susunod sa Kanya. At paano po tayo susunod ngayon kay Kristo para patuloy po tayong pababanalin? Paano po yun? Paano ba lumakad si Kristo sa mundong ito? Ang tanong ko po sa inyo. Si Kristo po ay lumakad sa mundong ito na may pagsunod sa moral na kautusan at ito yung balangkas ng kanyang buhay. Ngayon po, yung pong tinatawag na yan na balangkas ng kanyang pamumuhay na ang moral na kautusan ay magiging balangkas din ng ating pamumuhay. Kaya nga po, life in the Spirit is a sanctified life which is patterned after the moral law. Ang tinatawag po nating life in the Spirit, paano po ba yan? Yan ay buhay na pinapabanal. At paano ka pababanalin? Sa pamamagitan ng moral na kautusan. Kaya mag-ingat po tayo. Meron po tinatawag na antinomianism or hyper-grace gospel, which is not the gospel. Ano po tinuturo nila? Ikaw daw ngayon ay naligtas na sa pananampalataya kay Kristo, ginanap na ni Kristo yung moral na kautusan sa'yo, kaya wala ka na sa kautusan, hindi mo na dapat sundin yung kautusan, pwede ka nang mamuhay ng ayon sa iyong pamantayan. Wala nang balangkas ng pamumuhay na dapat mong ipamuhay dahil si Kristo, ginawa niya na yung moral na kautusan, which is a half-truth. Ang kalahating katotohanan ay 100% maling doktrina o kauturuan. Tunay po, totoo, yes. We cannot fulfill the moral law. Kaya nga si Kristo nagkatawang tao, kasi hindi po natin maabot yung pamantayan ng Diyos. Siya ang umabot nun, nanampalataya ka lang sa Kanya, naligtas ka. Yes, that is true.
But that doesn't mean that after you have faith in Christ at naligtas ka na, it doesn't mean that you can live scot-free o kahit ano na pwede mong gawin. Dapat magkakaroon ka ngayon ng buhay ng ayon sa Espiritu na pinababanal na pamumuhay na kung saan, ano po ang balangkas ng pinababanal na buhay nito? Yung pong tinatawag na moral na kautusan ng Diyos. Yung po ang katotohanan. Si Jesus mismo nagsabi sa Matthew 5:17, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. No, hindi ako naparito para tanggalin yung kautusan. Ginanap ko lang siya para sa atin po. Ibig sabihin ng Panginoong Kristo ay ginanap ito para sa atin upang tayo maligtas. Ngunit, ang banal na Espiritu matapos ito ay dadalhin tayo muli sa tinatawag na moral na kautusan bilang balangkas ng ating buhay. Hindi upang tayo po ay magkama, hindi upang tayo po ay matamo natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tapos na yon. Ginanap na ni Kristo para sa yon. Ngayon, bakit po tayo namumuhay ayon sa moral na kautusan? Ito po ay upang patuloy po nating mabigyan ng luwalhati ang ating pong Ama na nasa langit. Yan pong katotohanan. No? We go back to the moral law. No? Babalik po tayo doon ng banal na Espiritu. Kasi sabi po, di ba, doon sa mga prophecies of old, ni Ezekiel, ni Jeremiah, na isusulat niya na yung kautusan. Ano ba yung kautusan na isinulat ng Diyos? Yung moral law. Daliri mismo ng Diyos ang nagsulat nun. At saan isinulat? Sa tipak ng bato. Ngunit dahil kay Kristo at sa banal na Espiritu, one day yan na isusulat sa puso na ng mga nanampalataya kay Kristo. Therefore, yan na yung balangkas ng kanilang pamumuhay. Yan yung sinasabi ng Panginoong Kristo, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Jesus clearly stated in Matthew 5:17 that He fulfilled the moral law for our salvation, but He did not abolish the law for our sanctification. Hindi po tinanggal ng Panginoong Kristo yung moral na kautusan sa ating buhay. Kaya hindi totoo yung mga nagtuturo na sinasabi nila na wala na tayo sa kautusan. Dahil tayo nasa biyaya na daw. Yung po ay kalahating totoo. Wala na tayo sa kautusan in a sense na hindi tayo doon maliligtas. Pero tayo po ay nasa biyaya na ng pagliligtas ng Diyos at ang pruweba nito ay ang banal na Espiritu na gumagawa sa ating buhay na nagsulat ng moral na kautusan sa ating puso. Kaya nga sabi ni James for this is the love of God that we obey His commandments and His commandments are not burdensome. Kaya ang tunay po na kay Kristo ay hindi na magpapatuloy sa kanyang pangangalunya, kagaya ni Mary Magdalene. Kaya ang isang tunay po na Kristiyano, na kung saan ay nanampalataya kay Kristo at kumilos ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, ay hindi na siya magnanakaw o magdadaya, kagaya ni Onesimo at ni Sakeo. Ang isang tunay po na kay Kristo, na kung saan ay may banal na Espiritu, ay hindi na magpapatuloy sa kanyang galit sa kanyang puso at sa kanya pong pamumusong, kagaya po ni Simon na isang silot. Bakit po? Dahil yung mga tunay na nanampalataya kay Kristo ay binigyan ng banal na Espiritu ng bagong puso na kung saan ang moral na kautusan ay nasa kanyang puso na at ito ang kanyang bagong balangkas ng pamumuhay. Kaya ito po yung pattern. Ito yung moral law, nilabag natin, mapapahamak tayo. Dumating si Kristo, naligtas tayo, ngunit hindi doon natatapos. Ito ang banal na Espiritu, ibabalik tayo sa kautusan, hindi upang paraan para tayo maligtas o ma-maintain natin yung kaligtasan natin. We go back to the moral law because of our new nature and the goal is to glorify God. Ngayon, ano po ba yung moral na kautusan? Ang moral na kautusan ay ang alam natin na 10 utos. Kaya walang tunay na Kristiyano na magpapatuloy na nagli-live-in. Wala pong isang tunay na Kristiyano dahil pag nag-live-in ka, that is the violation of the law. Huwag kang mangangalunya o makikiapid because that is the moral law. Kaya walang tunay po na Kristiyano na kung saan ay nagpapatuloy sa kanyang bisyo. No? Bakit? Kasi part of the moral law ay huwag kang papatay. Ang bisyo
Minsan kahit harmless yan, pag yan ay lumago ng lumago, pwede kanyang patayin. At ang utos ng Panginoon, huwag kang papatay. At yung huwag kang papatay, hindi lang yung kapwa, maging ang iyong sarili. Pinapatay mo yung sarili mo kung patuloy ka pa ding naninigarilyo, patuloy ka pa ding umiinom, patuloy ka pa ding nagdodroga, patuloy ka pa ding nagsusugal. Naalala niyo yung sa Resorts World ba yun? Naloko na, sobrang gumon sa sugal, na hinold up niya mismo yung casino for the chips lang, at may mga napatay siya. So walang tunay na Kristiyano na magpapatuloy sa kanyang lumang pamumuhay dahil ang balangkas na ng kanyang buhay ngayon ay ang moral na kautusan. Yan po ang katotohanan. Yan ang life in the Spirit. Yan ang life that is being continually sanctified. At ano po yung tinatawag po natin na batayan? Ano po yung tinatawag nating balangkas? Ano po yung tinatawag natin na basehan ng pagpapabanal na yan? Yung moral na kautusan pa din ng Diyos. Parang ganito po, yung moral law is the path. May nakita ba kayo naglalakbay na walang daanan? Walang patutunguhan? The moral law is the path. At tayo ay naglalakad doon at ang sinusundan natin si Jesus. Si Jesus lang yung perfectong nakasunod niyan. And He will lead us sa path na ito. He will sanctify us, no, through the moral law. And this is what life in the Spirit means. Unang katotohanan po yun. Once na ikaw'y na-justify, you will be sanctified. And ano yung standard of the sanctification? The standard is the moral law of God. Ang linaw, si Jesus mismo nagsabi ng mga bagay pong ito. Even the prophets and even the apostles. Next po, anong katotohanan patuloy sa sanctified life na ito? Life in the Spirit is a sanctified life with a renewed nature. Ang isa pong buhay na nasa Espiritu, na patuloy na pinababanal na buhay, ay meron po yang binagong kalikasan. Inawit po natin kanina. Sang bagong buhay, sang bagong awit, alay ko sa iyo, Panginoon. For those, verse 5, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind of the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile. Take note. Hostile. Laban. Hostile to God. For it does not submit, hindi nagpapasakop, to God's law. Saan? Sa utos ng Panginoon o moral na kautusan. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit of life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Alam niyo po, yung tunay lamang na kay Kristo ay binigyan ng banal na Espiritu ng bagong kalikasan na kung saan ay nakakapagpasakop sa utos ng Diyos upang siya ay mapabanal. Kaya yung mga taong nag-reject sa moral na kautusan ng Diyos, ang linaw, wala yan sa biyaya ng pagdiligtas ng Diyos. Wala yan kay Kristo. Napakalinaw po. Ang tanong nga pala, mga kapatid, sa ulo nyo ba yung moral na kautusan? Sa ulo nyo yung moral na kautusan? Isang tanong lang po yan na ating pagbulayan. Kasi kung ikay na kay Kristo, yan ang balangkas ng iyong pamumuhay. Ang tanong, alam mo ba yung mga kautusan na yan? Yung moral na kautusan na yan, si Jesus nga, inano niya pa eh. Binuod niya pa nga para sa atin eh. Love God, love others. Yung moral na kautusan, love God, yung commandment 1 to 4, and yung commandment 5 to 6 is love others. Ngayon, alam mo ba yon? Nag-aangkin kang Kristiyano, kapatid. Yan yung ating balangkas ng pamumuhay. At kung ikaw ay meron ng bagong katauhan,
bunga ng iyong pananampalataya kay Kristo at ibinigay sa iyo yan ng banal na Espiritu, ikaw ay magpapasakop sa utos ng Diyos. Ang linaw po, those who cannot submit to God and the things of God, even His law, is not of God. Kaya yung mga nasa laman po, na sinasabi ni Pablo dito ay mga hindi ligtas na tao sa sanlibutan. Hindi nila maintindihan at hindi man lang sila makapagpasakop sa utos ng Diyos. Bakit? Dahil nananaig ang pagsunod nila sa makasalanang pita ng kanilang laman na laban sa utos ng Diyos. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po sila sumusunod sa pita ng kanilang laman dahil patay sila sa kanilang espiritu. May sinasabi sa Ephesians po na spiritually dead. Ito po yung kondisyon ng bawat tao na minanapa sa ninuno na si Adan na unang nagkasala at nagdala ng kamatayan sa tao. Ngayon, gaya po ng isang patay, no? Sa patay, yung literal na patay, hindi mo yan mapapabangon at mapapalakad. Tama po ba? Gayon din ang isang taong patay sa kanyang spirito. Hindi po yan magpapasakop at hindi niya nauunawaan ang mga utos ng Diyos na kung saan ay yan po ay hahantong sa kanyang pangalawang kamatayan, yung pong walang hanggang pagdurusa sa impyerno. So yun yung unang pinatutungkulan ni Pablo. Samantalang sa kabilang banda, sinasabi niya sa mga talatang ating binasa, yung mga na kay Kristo ay binigyan ng banal na Espiritu ng bagong kalikasan. At ang bagong kalikasan pong ito ay mayroong binagong puso, according to Ezekiel in 36:26 ng kanya pong aklat. May renewed heart. Mula sa matigas na puso na bato na laban sa Diyos at nagmamahal sa kasalanan, binago ng Espiritu ang ating puso sa isang pusong nagmamahal sa Diyos at namumuhi sa kasalanan. At yung mga tunay po na nasa Espiritu na sinasabi ni Pablo ay yung mga tinatawag na pinangungunahan ng banal na Espiritu na mayroong bagong kalikasan na nagmumula sa bagong puso na may pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang kautusan. Ang pagkakaroon po, ang resulta nito ay meron tayong pagtalima sa moral na kautusan at tayo ay napapabanal. Lumalago po tayo sa kabanalan at tayo po ay lalong tumitingkad ang ating destinasyon na buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong, ikaw ba ay may bago ng kalikasan? Ikaw ba ay may bago ng kalikasan? Patay na ba yung dating sarili mo na kung saan ay patay na patay sa bisyo? Na yung dating sarili mo na patay sa pakikipag-away? Yung dating sarili mo na kung saan ay patay na patay sa mga gawain ng sanlibutan? May bago ka ng kalikasan kay Kristo. Tingnan natin yung mga Bible characters. Ano ba dati si Pablo? Sa isang pariseyong taga-usig ng mga Kristiyano. Maraming namatay na Kristiyano sa kanyang kamay. Ngunit pagkatapos nun, ay namatay na yung Saulo, nabuhay na muli. Ang muling nabuhay ay si Pablo. Kung saan ay nagtanggol at nagsulong ng Kristyanismo. At ang dami pong mga stories, no, ng new nature. Sa FB lang, may nakita ko one time, beauty queen siya. Beauty queen, pero homosexual. Mukhang babae talaga eh. Pati magsalita, babae eh. No? Pero nakakilala siya kay Kristo. Nakita ko yung video niya, ginugupit yung buhok niya eh. Talagang ngayon, lalaki na siya. Dating bading, naging badong. Maniwala po kayo, may pastor pang ganyan. Kahapon, shinare ko dito sa pastoral conference. Kilala din ni Pastor Boy yun. Inaanak niya pa nga sa kasal yun. At talagang, ano siya, babae sa dati madamit. Hindi lang yon, di ba, floor manager siya sa bar. At hindi lang siya floor manager sa bar, bagsakan siya ng shabu.
Sa kanya umi-score ang mga taga-tansa. Hindi naman natin minimension eh. Pero, naging inaanak ni Pastor Boy, nagpakasal. At ikaw din ba nag-ordain? Hindi no. Pero na-ordain siya as a pastor. Dating bading, naging badong. New nature. Ang daming anak ngayon. Ilan? 6. 6, di ba? 6 yung anak. May pastor pa po tayong kakilala. Dating leader ng Kidnap for Ransom. Siya po ngayon ay nagpapastor sa loob ng Bilibid. Siya ay leader pa ng brigada. Pag sinabing brigada, isang building ng mga ano po yan, PDL. Isang kumpas niya lang, siyang ano. Dati siyang Kidnap for Ransom. Dati dala niya M16, ngayon dala-dala niya John 3:16. Meron din po sa loob, dating pusher. No? Dating pusher, ngayon pastor. Dati tulak, ngayon taga-hikayat. Why? Because may new nature na po tayo kay Christ. We live by the Spirit and we are continually sanctified by the Spirit through the moral law because we have a new nature. Meron na po tayong bagong kalikasan kay Kristo. At yan po ang pangalawang katotohanan at pagpapala ng pamumuhay ng ayon sa Espiritu na pinababanal na buhay. Ang katotohanan po na tayo ay patay na yung dating Nanay Celia, patay na yung dating Maxon, patay na yung dating Daniel, patay na yung dating Ate Tess, patay na lahat yon. Buhay na ngayon ay yung bago na ating pagkakakilanlan kay Kristo. Kaya nagkakaroon po tayo ng sanctified life because biniyayaan tayo ng renewed nature. Ito isang blessing. Hindi mo mabibili ito. Kaya mo bang baguhin ang sarili mo? Hindi. Kaya ka bang baguhin ang asawa mo? Hindi. Sinong kayang magbago sa'yo? Ang Espiritu lang. Ang Diyos lang. Si Kristo lang. Blessing to. Renewed nature. Meron na tayong bagong kalikasan kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kung saan nakikita natin yung buhay natin ngayon patuloy na pinababanal. At ikatlo pong katotohanan, in verse 12 and verse 13, life in the Spirit is a sanctified life that is victorious over the flesh. Verse 12, so then brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Ikatlo po na katotohanan ng pamumuhay ng ayon sa Espiritu na merong binabago at pinababanal na pamumuhay ay ikaw ay matagumpay na laban sa iyong laman. Minsan po, naisip natin, parang lagi tayong talo sa ating pakikipaglaban sa kasalanan. Parang lagi tayong talo. Para bang ang ating pong sanctification o pagpapabanal sa atin ay ambagal, o di naman kaya ay tumigil na. Pero according to Paul, we are no longer debtors to the flesh. At yan ang katotohanan. Yung pong katotohanan na ikaw ay napipighati at patuloy na lumalaban sa kasalanan at patuloy na nagsusumikap na sumunod kay Kristo ayon sa Espiritu is a good indicator that we are no longer in the flesh. Na tayo ay matagumpay na sa atin pong laban na ito. Yan po ang katotohanan. Hindi naman tinuturo po ni Pablo na tayo magiging perfecto sa mundong ito. Hindi pwedeng mangyari yon habang tayo nabubuhay dito. Pero ang tinuturo dito ni Pablo ay may buhay po ba tayo na kung saan ay merong patuloy na pagkamuhi, pagkalungkot, paglaban sa kasalanan, at patuloy na buhay na nagsusumikap po tayong sumunod sa Diyos ng may kagalakan. Yan po ba ang larawan ng ating buhay ngayon? Dahil yan po ay patunay na ikaw ay matagumpay na laban sa iyong laman. Gusto ko po magkaroon tayo ng reflection individual this morning. Naalala mo pa ba yung buhay mo
nung wala ka pa kay Kristo. Lahat po tayo magbalik tanaw. Huwag tignan ng katabi, huwag tignan ng nasa likod, nasa harap, ang tignan ng ating sarili. Naalala mo ba yung buhay mo nung hindi mo pa nakikilala si Kristo? Naalala mo? Naalala ko. Ako, alala ko. May mga bagay na nakakahiya sa aking buhay. Kung saan ay nakakahiyang i-mention ngayon. Napaka sama ng buhay natin nung wala pa tayo kay Kristo. At ngayon na naalala mo yung buhay mo noon nang wala kay Kristo. Tignan mo naman yung buhay mo ngayon, nakasama mo siya. At ang banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa iyong buhay. Nakita niyo po ba yung katagumpayan? Nakita niyo po ba yung victory after victory na ginanap ni Kristo at ng banal na Espiritu sa iyong buhay, kaya ikaw ay bago ng nilalang ngayon? At yan ang sinasabi ni Paul sa atin. Tagumpay na po tayo laban sa laman. Kailangan lang po natin pagtuunan talaga si Kristo at ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Naalala niyo yung justification, di ba? There is no more condemnation. Ang strategy lang naman ni Satan lagi sa atin is to blame us, to accuse us. No? Pero kung tayo magpo-focus sa blessing ng Panginoon ng justification and His sanctification sa ating buhay, we would realize gaano po tayo pinagpala ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na nakay Kristo. Kaya sa umaga pong ito ang ating hamon. Sabi po sa ating hamon, let us live by the Spirit and experience the blessing of sanctification in our lives for the glory of God. Patuloy po tayong lumakad, mamuhay ng ayon sa Espiritu. Binigay ko po sa inyo kanina yung tinatawag natin na application nito. Ang balangkas ay ang moral na kautusan. Patuloy po tayong mamuhay ng ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang patuloy natin maranasan yung pagpapala ng pagpapabanal sa ating buhay at ang layunin nito ay upang luwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. Pag tayo namumuhay ng ayon sa Espiritu, ayon sa moral na kautusan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, nararanasan po natin ang pagpapalang ito ng pagpapabanal sa ating buhay. At sa kabila po na tayo araw-araw nakakaranas ng mga tukso at tinatawag po natin na patuloy na pagkakasala, remember, hindi na yan yung dating tayo, patay na yon. Yung old self natin has truly died and we are no longer yung sinful self na yan. Binigyan na tayo ng new nature by the Holy Spirit at may puso na tayo na may pag-ibig na sumunod sa Diyos upang maranasan natin patuloy ang kanyang pagpapala ng pagpapabanal. At kahit ano pong hirap ng ating pakikipagbaka sa mundong ito, kahit ilang beses po tayong bumagsak, tandaan po natin na tayo po ang katotohanan, tayo ay matagumpay na kay Kristo. In the sense na pwede na nating mapagtagumpayan ang kasalanan, in the sense na wala na tayo sa walang hanggang paghatol ng Diyos, at in the sense na si Jesus ay babalik para sa atin upang tayo tubusin sa makasalanang laman na ito at tayo po ay magkaroon ng perpektong kabanalan. Yan po yung tinatanaw natin. Yan yung pag-asa na meron tayo kay Kristo. Kaya mga kapatid, kay Kristo, ang goal ng Christian life ay hindi ang pinakamaging mayaman, hindi ang pinakamaging tanyag, hindi ang pinakamaging influensyal. Ang pinakalayunin po ng buhay natin, isa rito, ay ang patuloy na pagpapabanal ng Diyos upang maging kahawig natin si Kristo. Yan ang layunin ng ating buhay. Pinagpala tayo ng Diyos ng justification, hindi pa siya tapos sa iyo. Patuloy ka pa rin niyang pinababanal patungo sa tinatawag po na larawan at imahe ni Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ito po ang tinatawag na blessing. Ito po yung tinatawag natin na pagpapala.
walang hanggang pagpapala na hindi mo maikukumpara sa lahat ng yaman na nasa mundo. Yung kapatid, ang ganda ng Romans eh. Minsan, alam niyo yung sa kabayo? Ano ba tawag doon? Yung dito, di ba? Nilalagay yun para ano? Hindi siya ma-distract, di ba? Diretso lang. Kasi minsan, pag marami nakikita yung kabayo, nagwawala yan eh. Nawawala din sa direksyon. Parang yung life in the spirit na ito, na sunod-sunod, yung 4 na blessing na ito, parang yung nilalagyan tayo nung sa kabayo, ganon. Parang ang tingin lang, diretso. Diretso kanino? Kay Kristo. Minsan kasi nasisilaw tayo, nalulunod tayo ng pagpapala eh. Sa mundong ito, kung hindi pagpapala, pagsubok eh. Kaya nawawala tayo sa focus eh. Pero pag pinapaalala sa atin ng mga maluwalhating bagay na ito patungkol kay Kristo, nabubuhayan po tayo ng loob. Nakakapagpatuloy tayo sa pananampalataya. Ngayon kapatid, ito seryoso. Kung sa oras na to nakikinig ka sa akin at parang walang saysay yung mga sinasabi ko, magsisi ka sa iyong kasalanan. Kung parang walang kabuluhan yung mga sinasabi ko, inaantok ka na, naboboard ka na, it is because you are spiritually dead right now. You need Christ. Kailangan mo magsisi sa iyong kasalanan ngayon, manampalataya kay Kristo para makarelate ka sa usapin na ito ng tunay na pagpapala kay Kristo. Hindi po natin to sinasabi dahil tayo ay perfecto na. Wala pong perfecto sa atin. Lahat po tayo ay may pangangailangan kay Kristo. Ngunit, yung kalalagayan mo ngayon, na walang saysay yung sinasabi ko, hindi mo naiintindihan, walang dating sa'yo, inaantok ka na, gusto mo nang magtanghalian, gusto mo nang umalis, lumilipad-lipad yung utak mo. Kapatid, itong oras na dapat kang magsisi, na dapat kang lumapit kay Kristo. Dahil alam niyo po, hindi biro-biro. Meron pong tinatawag na walang hanggan. At 2 lugar lamang po yung pwede nating gugulin yung ating walang hanggan. Yung walang hanggang pagdurusa at walang hanggang kasiyahan, kagalakan sa piling ng Diyos. Walang purgatorio. Walang in-between. Ito ang araw na kung saan, maaring hindi din bago sa'yo, lagi mo naririnig yung gospel, but it is not a reality pa din sa buhay mo. Well, I plead, I beg you, magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya ka kay Kristo. Si Kristo lang po ang tanging kailangan po natin sa ating buhay. Ang lahat ay katapusan, ang lahat po ay masisira, ang lahat po ay iiwan natin. Ngunit, ang kailangan po natin lamang, si Kristo lamang. Kaya manampalataya ka kay Kristo ngayon ang araw ng kaligtasan. At sa mga kapatid na nalulupaypay, sa mga kapatid po na nawawalan na ng lakas sa kanyang buhay pananampalataya, isang paalala po ito. Andyan ang banal na Espiritu. Lumakad po tayo ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at patuloy po tayong sumunod kay Kristo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at umawit po tayo ng himnaryo bilang response sa pangangaral o pagsasalita po ng Panginoon sa atin pong kalagitnaan. Awitin po natin yung 2 himnaryo. Talagang saktong-sakto yung lyrics nung himnaryong ating inawit kanina. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence
presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Buhay ko noon ay walang sigla at walang pag-asa. Isip ay lito at ito'y gulong-gulo. Di alam kung saan tutungo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahan, hindi maibigay ng mundo, ay natagpuan ko sa'yo. Buhay ko ngayon ay may sigla at mayroong pag-asa. Dahil sa ako ay binago mo. Salamat sa pag-ibig mo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahan, hindi maibigay ng mundo, ay natagpuan ko sa'yo. Isang bagong buhay, isang bagong awit, palay ko sa iyong Panginoon. Isang bagong buhay, isang bagong awit, palay ko sa iyo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahan, hindi maibigay ng mundo, ay natagpuan ko sa'yo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan
Tayo po ay manalangin. Maraming pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nakakalimot sa tinatawag po na maluwalhating ebanghelyo na meron kami sa Panginoong Jesucristo. Maraming panahon, Panginoon, na tinitignan namin na mga pagpapala ay ang mga temporal na mga pagpapala sa mundong ito. Nakakalimutan po namin ang mga maluwalhating pagpapala na meron kami sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakataon pong ito. Ganyan din, O Diyos, ay patuloy din namin hinihingi ng tawad kapag kami po ay patuloy na lumalakad ng ayon po sa laman at hindi ng ayon sa Espiritu. Tunay nga, O Diyos, na nandun ang pighati, andun po ang kalumbayan ng kalungkutan, tuwing kami, Panginoon, ay namumuhay ng laban po sa aming bagong kalikasan na na kay Kristo. E Panginoon, patuloy po hinihingi namin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na pangunahan po kami na lumakad ng ayon po sa iyo pong pamantayan, sa iyo pong moral na kautusan, na siyang walang hanggan, na siyang perpekto, na siyang amin pong tinatanaw, na amin pong nilalakaran sa mundong ito, upang patuloy, O Diyos, na kami lumago sa kabanalan at maluwalhati po namin ang aming Panginoong Jesucristo at maging patotoo po kami sa ebanghelyo na ito, na siyang magiging dulot upang magamit niyo po kami sa ikaliligtas din po ng aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala ng mga bagay na tunay na importante sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paghahayag niyo sa amin na sapat si Kristo para sa lahat po ng aming pangangailangan, na sapat si Kristo para po sa aming buhay. Salamat, O Diyos, dahil sa kabila na kami makasalanan, ay inari niyo kaming matuwid, at hindi lamang iyon, patuloy, Panginoon, na andun yung iyong pag-ibig at malasakit sa amin sa patuloy na paggabay sa amin tungo po sa kabanalan at sa buhay na walang hanggan. Salamat din, Panginoon, sa kalakasan na binibigay niyo sa amin sa oras, Panginoon, na kami nanghihina, sa oras po na kami nanlulupaypay, ay laging nariyan ka, Panginoon, upang kami ay ibalik sa iyong daanan, upang kami, Panginoon, ay ibalik sa iyong kalooban, at upang kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na bigyan ninyo ng pagpapala ng kagalakan kay Kristo na aming Panginoon. Alam namin na ang iyong mga pangako ay tapat, O Diyos. Alam namin na babalikan niyo kami at wawakasan po ang mga tinatawag po na pakikipagbaka na ito sa aming buhay Kristiyano. Tinatanaw po namin ang araw na kung saan ay makikita ka namin ng mukhaan, aming Panginoon. At sa araw pong yung Panginoon, ay buong puso po kami na magbabalik ng papuri, pagluwalhati, pagsamba at dakila sa iyo. Ang lahat po na ito ay pinagkakaisahan po namin na itinataas sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po ang bawat isa.